Joining us now is Manibela Chairman Mar Valbuena himself. Good morning. Good morning, Ma'am Angela and Sir Angelo. Good morning po sa ating mga kababayan. Right, so ito po, ano po ang inyong tugon or reaksyon dito sa sinasabing i-implement po na service contracting para po sa mga PUVs by April 15? Ito po ba ay sapat para po sa inyo? Unang-una, Ma'am Angela, 15,000 lang yata ang makakasama doon sa service contracting na ito. So, halos 280,000 na PUVs nationwide. Hindi pa kasama dito yung TNBS, taxi, mga tourists, mga truckers, mga jeepney lamang po ito, at saka UB Express yata. So, kulang na kulang po itong pag-implement ng programa dahil iilan lang po ang makakasama. Una, doon sa net service contracting, may 20% to 40% ata na discount. Yung idadagdag po sa amin na 40 to 100 pesos po kada biyahe o kada kilometro. Hindi pa nga sigurado kung 40, 100. Hindi po yata tama yung figures na ibinibigay sa atin. Alin ba doon? So napakalayo, 40 doon sa 60, doon sa 100%. Ang yung ibibigay sa amin na net service contracting, ililes din doon sa pamasahe ng pasahero. Kung 16 na pasahero po ito, doon sa 20% na lang, 2 pesos to 250 pesos ang 2.50 o 2.50 po ang mawawala kada pasahero. So 32 pesos na po ito na mawawala doon sa discount. I-compare mo kung 40 pesos po ito kada kilometro, Ma'am Angela, malaki pa rin yung mababawas sa amin. So makikinabang lang talaga sa service contracting na to, yun po talagang mga pasahero lamang at hindi po yung mga drivers. Pero Na mas bakit nangangailangan po sana nitong programa na ito. Pero what about po yung fuel subsidy na kasabay po nitong contract service na gagawin nila na 10 pesos ang ibibigay, 'di ba, per 100 kilometers if I'm not mistaken. Parang overall for 1 week, merong 150, 'di ba, per liter ang kumbaga parang ang isa-subsidize nila sa inyo. Opo, that is around 1,500 pesos sa loob ng isang linggo. At parang singhap-singhap po yung programa na ibinibigay po sa atin ng gobyerno. Kung magkakarga kami ng 20 to 30 liters, that is around 300 pesos po. Kahit papaano, malaki-laki na rin po ito na madadagdag sana. Pero yung taas po ng presyo ng petrolyo, malayo po doon sa diskwento o subsidy na ibinibigay sa atin. Kaya nga po ang panawagan ko nung Wednesday, at least yung 80 pesos ang i-shoulder po or 50 pesos ang i-shoulder ng ating gobyerno. At kasama po yung rollback sana, malaking bagay po ito. Pero yung 10 pesos po talagang pahirapan pa po ito at depende pa sa gasolinahan. Kasi kumbaga parang kung halimbawa ang isang linggo ninyong paggasolina 15,000 minus 1.5 lang yun eh, 'di ba? Opo, So ganun po kalaki 13.5 yun. pa rin yung gasolina na ibubuno nyo. Talaga pong makikinabang lang talaga dito, Ma'am Angela, Sir Angelo, yung mga gasolinahan at yung mga kababayan talaga natin na mga tsuper. Mahirap po talagang makakuha ng tulong sa gobyerno. Isipin po ninyo yung 20 to 40% na discount. Imbis po na ibigay ito sa mga driver para discount sa gasolinahan, ang binigyan po ng discount yung commuter. Kaya ang tanong po namin, yung jeep na po ba ang sumasakay sa mga pasahero sa commuter na bakit yung pasahero ang bibigyan mo, kami po ang kumukonsumo. Hindi na nga po nagtaas ng pamasahe, binigyan pa sila ng discount. Nag-iisip po ba ang gobyerno dito sa mga programa na makakatulong po talaga sa pampublikong transportasyon? Uulitin ko po, driver po dapat ang bigyan ng discount na 40% sa mga gasolinahan at hindi po ang mga pasahero.
dahil ang mga pasahero po ang sumasakay sa jeepney at hindi po yung jeepney UB Express ang sumasakay sa pasahero. Yan ang gusto ko itanong sa iyo, Mar, kasi ang dami naglalabasan, suggestion, tsaka mga programa na ilalabas na pag i-compute mo, oo, pag titignan mo may discount, may subsidy, pero pagka-compute mo, kasi sinubukan ko yan i-compute yung take home ng jeepney driver, umaangat lang ng 3 to 4 pesos per day. Parang hindi rin sapat ito. Di ba nagko-coordinate sa inyo na kung ano dapat ang gawin or at least kumuha ng suggestion sa hanay nyo? Wala pong communication sa atin pagdating po sa paglalatag at pagresolba ng problema na ito, Sir Angelo. Sila lang po ang nag-uusap-usap, may sariling mundo itong mga nakaupo sa gobyerno na hindi po nakikita yung paghihirap talaga, yung pinapasan on the grounds ng ating mga jeepney drivers, ng mga UB Express drivers, lahat ng drivers po na apektado po dito sa krisis na ito. Wala talagang coordination at hindi po namin malaman kung bakit po napag-iiwanan tayo pagdating po doon sa mga pagpaplano. Ang tanong dito, Mar, how much longer na kaya tiisin ng mga jeepney driver natin ang nangyayari? Because kung umabot sa punto na negative na ang take-home pay nyo, hindi na siguro feasible kung mabiyahe pa. Marami na po ang hindi nakatiis. Yun po ang sagot namin. Kaya po maraming stranded na pasahero. Marami na ang hindi nakatiis dito sa mabagal at sisinghap-singhap na aksyon ng ating gobyerno. Totally, wala talagang aksyon. Wala talaga. Nakikita natin, magmula doon sa ayuda na sinensationalize nila, marami ang hindi nabigyan hanggang sa ngayon. May mga special, kung bakit may mga special payout, doon po nakikita na palpak po talaga yung pag-roll out nila nitong mga programa na to na makakatulong sana sa mga tsuper. Yung sinasabi po natin, i-involve nyo po kami kasi kami ang nakakaalam doon sa ground. Kung nandiyan lang kayo sa opisina ninyo at di naman talaga kayo nakakaranas ng hirap, mahirap po talaga. Ito pong napipintong sakasakali po na oil price rollback dahil daw po dito sa 2-week ceasefire ng dalawang panig sa Amerika at saka ang Iran. Pabor po ba kayo dito sa sinabi nilang presyo kung magkano mumura lang? At saka doon po sa sinasabi niyo po kanina na 15K lang po na mga 15,000 na units ang mabibigyan nitong under this program. Sino daw? Paano yung mapipili? Ang sabi po sa atin, Ma'am Angela, sila ang pipili dun sa mga connecting routes katulad ng malapit sa MRT, malapit sa mga bus terminals. Yun po yung bibigyan lamang nila. So yung mga wala talagang ruta sa mga ganung lugar, hindi po mabibigyan talaga. Ang sabi sa atin nung Tuesday or Wednesday, kung di po ako nagkakamali, na may meeting kami dito sa na iparating lang sa atin na 700 routes lang yata yung mabibigyan. At ang tanong pa doon, gaano kahaba, gaano katagal itong programa na ito, baka 5 araw lang. Yung sinasabi nila, tapos 3 pesos lang per day ang madadagdag po nakita namin. Tsaka off-peak hours, diba? Yun pong rollback naman na sinasabi natin, pagputok ng giyera after 2 days, tumaas na. Nag-increase na ng 25 to 30 pesos ang mga oil companies. Ngayon na nagdeklara ng ceasefire at bumaba ng $20, halos $20 per liter, kung i-compute mo po yan, 1,500 po sa isang bariles at i-divide po ito sa 60 liters, nasa 20 pesos po dapat ang rollback kada litro ng petrolyo. Depende pa po yan kung sa crudo pa lamang po yung kinocompute natin, Ma'am Angela. Wala pa rito yung emergency power na nagdideklara ng pag-suspend sa excise tax. Kung pagsasama-samahin po lahat ito, kung may isip po talaga itong mga policy maker natin, malaki na po sana ang ibinaba o mapapakinabangan na maiibsan itong krisis na to ng mga tsuper. Kaya lang wala po. Yung mga economic managers po ng ating gobyerno, hindi naman po ata economics ang pinag-aralan nitong mga to, at mahirap po talaga kung wala ka sa ground at hindi mo po nararamdaman yung
yung hinagpis o panaghoy ng ating mga kasamahang tsuper. Ito, lastly and quickly lang, Mar. Ito, pagkakataon, baka ngayon, may nakikinig ngayon sa programa natin, nanonood. Ano ang panawagan mo sa gobyerno? Maglagay po kayo ng mga tamang tao na makakapagbigay ng tamang impormasyon sa ating Pangulo. Hindi po yung kung ano-anong pakulo ang binibigay sa ating Pangulo na ang ating Pangulo naman ang bilis paniwalaan itong kanyang mga nasa gabinete. Sana ho tugunan yung krisis, aksyonan ng mabilis at efficient na hindi po dapat pinagtatagal pa. Alright, thank you for your time, Manibela Chairman Mar Valbuena, for joining us. Maraming salamat po.